Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay Lunes at umpisa na naman ang panibagong linggo ng pagtutok natin ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ito po ang paglilitis katarungan para sa bayan. Ako si Cathy San Gabriel. Magandang hapon, ako naman po si Gio Tingson. 5 linggo na po tayo ng pinaka-komprehensibong report ukol sa Chief Justice Trial. Kami po ay napapanood ninyo live mula dito sa Senado sa tulong ng pinagsamang lakas ng PTV, IBC, Philippine News Agency, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan, 15 local radio stations, and cable networks nationwide. Maaari nyo po rin kaming mapanood sa internet via live streaming sa www.ptv.ph. Puntahan naman po natin ngayon si Zarina sa kanyang report. Zarina? Sa pagpapatuloy na ika-20 araw ng paglilitis ng impeachment complaint laban kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona ay inaasahang magiging mainit ang talakayan mamaya dito sa Senado dahil magpapaliwanag o papaliwanagin ng mga senator judges si Quezon City Representative George Bolet Banal kaugnay sa dollar account ng punong maestrado. Ayon kay Banal, nakuha niya ang mga dokumento matapos may mag-iwan nito sa labas ng kanilang gate. At matapos nga nitong makita ay pinuntahan nito si PS Bank Branch Manager Annabel Chongson upang tiyakin kung totoo nga ba ang mga dokumento. Ngunit agad naman itong tinanggihan ni Chongson. Kasalukuyan namang tumatakbo ang caucus ng mga senador bago magsimula ang paglilitis. Sa sentro sa kanilang caucus ang posibilidad na i-cite for contempt ang mga abogado ni Chief Justice Renato Corona dahil sa pagbibintang umano na ang Malacanang sa kinatawan ng isang opisyal ay sinusuhulan daw umano ang mga senador. Kasama rin sa pag-uusapan sa caucus ay ang resolusyon na inihain ng Supreme Court hinggil sa paglilimitan ng access sa mga court records na naisipasabina ng mga prosecution. Samantala, sa kabila ng magiging mainit na talakayan mamaya sa loob ng Senado, ay malamig na panahon naman ang nararanasan ngayon dito sa labas dahil sa makulimlim at kalat-kalat na pag-ulan na umiirang ngayon dito. At yan muna ang pinakahuling balita dito sa labas ng Senado. Back to studio with Cathy and G. Maraming salamat, Sarina. Puntahan naman natin ngayon ang highlights ng last week mula kay Bianca Piedad. February 13, 2012, umpisa na ika-5 linggo na impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Umikot ito tungkol sa mga aligasyon ng depensa sa di umano'y tangkang panunuhol ng Malacanang sa mga senator judges na huwag kilalanin ang temporary restraining order ng Korte Suprema kaugnay ng pagbubukas sa mga dollar accounts ng punong maestrado sa Philippine Savings Bank. Agad naman itong pinabulaanan ng palasyo at ng mismo mga senator judges, sabay sabing inilagay daw ng depensa ang impeachment court sa alanganin. Inatasan ng impeachment court ang depensa na magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat patawan ng contempt ng korte. Samantala sa botong 1310, kinatigan ng impeachment court ang TRO ng Korte Suprema kaugnay sa foreign currency deposits ni Chief Justice Corona. Isa-isa naman nagpaliwanag ang mga senador patungkol sa kanilang desisyon. 2 beses humarap sa ika-5 linggo ng pagdinig si PS Bank President Pascual Garcia III at 3 beses din ipinatawag si PS Bank Katipunan Branch Manager Annabel Chongson, habang 2 beses din lang nagbigay testimonya si Bank of the Philippine Islands Ayala Branch Manager Leonora Dizon dahil hindi na ito nakadalo ng muling ipatawag sa pagdinig dahil nanganak na ito. Sinabi ni Dizon na walang time deposits, money placement o trust funds na nasa pangalan ng Chief Justice sa kanilang branch. Pinakamabigat ang mga testimonya na binitiwan ni Chongson. Itinanggi nito na hindi sa kanilang branch galing ang mga umano'y leaked documents at peke di umano ito. Maaari din daw na iba-ibang sources ang pinanggalingan ng mga dokumento. Sinabi pa nito na may nawawala o di kaya pinalitan ng mga entries sa mga dokumento. Lumabas din sa nakuhang CCTV video ng Senado na walang small lady na ayon sa prosekusyon ay nagbigay sa kanila ng mga dokumento ng umano'y mga bank records ni Corona. Dahil dito, hininga ng impeachment court ang prosekusyon ng paliwanag sa loob lamang ng 24 oras. Pinagkumpara din ang mga dokumentong hawak ng prosekusyon sa mga records na dala ni Chongson. Pinagtalunan din ang pagkakaiba ng subpina sa search warrant. Pero sinabi ni Senador Miriam Defensor Santiago na importanteng hindi nakabase sa isa lamang anonymous source ang isang subpina. Maaari din daw matanggalan ng lisensya ang sinumang mapatunayan na nagbigay o nagpahayag ng maling impormasyon sa korte. Hindi din daw ligtas dito ang media. Inako naman ni Presiding Judge Juan Ponce Enrile ang responsibilidad sa pagpayag sa mga kahilingan na magkabilang panig. Napagpasyahan naman na ipagpaliban muna ang pagtalakay sa paliwanag ng prosekusyon
hinggil sa di umano'y leaked documents hanggang sumapit ang caucus sa Lunes. Binigyang diin ni Enrile na obligasyon na magkabilang panig na tiyakin na valid ang mga subpoena request ng mga ito at huwag iasa sa korte ang mga dapat nilang gawin. Siniyasat din ni Senador Jinggoy Estrada ang posibleng koneksyon ni Tiongson kay Prosecutor Representative Neil Tupas na itinanggi naman ni Tiongson. Inutusan si Tiongson na dalhin ang logbook na may record ng mga nag-a-access ng specimen cards sa kanilang branch at ang specimen signatures naman ng mga officers para siyasatin sa korte. Sa mga testimonya naman ni Garcia tungkol sa mga questionableng dokumento, naobserbahan ng presiding officer na walang katiyakan ang mga sagot nito. Kaya sakaling mapatunayan daw na may falsifikasyon nga na nangyari, mananagutan niya ang mga responsable dito. At bago nagtapos ang ika-5 linggo ng pagdinig, lumutang ang pangalan ni Quezon City Representative George Banal na umano'y lumapit at humingi ng tulong kay Tiongson na ipaliwanag ang nilalaman ng ilang dokumento na iniwan umano sa gate ng kanyang bahay. Nagpunta umano si Banal sa PS Bank Katipunan bago nagtapos ang buwan ng Enero. Kusa naman humarap si Banal sa impeachment court at kinumpirma ang sinabi ni Tiongson na nagtanong ito tungkol sa bank records ni Corona. Pero nilinaw ni Banal na hindi niya pinilit maglabas ng impormasyon ang PS Bank Katipunan hinggil dito. Sa kabila nito, haharap pa rin si Banal sa mga susunod na pagpapatawag ng korte. Para sa People's Television, Bianca Piedad. Ganap ang dengue, mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok, butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba, palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo, alisin ang tubig sa paminggalan, linisin ang mga lulod, itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok, magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-Aksyon Barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. Nagpapatuloy ang paglilitis katarungan para sa bayan. Gaano nga ba kahirap ang trabaho na ginagampanan ng prosecution team sa paglilitis ni Chief Justice Corona at paano nabago nito ang pamumuhay sa kaganapang ito? Narito po ang special report ni Veronica Baluyot Jimenez. Sa pagsisimula pa lamang ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, inulan na ng pagbatikos ang prosecution team dahil umano sa mga kakulangan nito. Gaano nga ba kahirap ang trabaho ng mga prosecutors? You are not supposed to discuss or argue during an impeachment trial. But can we answer the questions, No. however, the way we feel No. it should be answered? You should answer according to the rules of court. Maliban sa pinagagalitan, animoy isinasailalim din sa pagsusulit. Under the foreign currency deposits law, if the bank president refuses to answer a question concerning a foreign currency deposit, will he incur a penalty? If there's a justifying circumstance, then he will not incur. You're temporizing. I give you a grade of 3. Meron din paghamon sa kakayahan. I only hope and pray, Your Honor, that the handling of the direct examination will be the chief legal prosecutor in this case, Your Honor. Just so we can have a good... I will not bite that so we have a Your good Honor. encounter, Your Honor. Kine-question at binabalaan. We have the records of the CCTV and it does not show anybody meeting Congressman Umali in this building. You are ordered to explain to us in 24 hours. Kalbaryo nga ba ang paglilitis ng prosecution team sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona? Ayon sa 42 taong gulang na si Congressman Neil Tupas na siyang namumuno sa prosecution team, halos lahat ng oras niya ay nabubuhos na sa kaso. Sa umaga, ako ang nagpe-prepare ng aking mga anak bago ako pumunta sa school. Akong nagigising sa kanila, maaga, nagbibihis. Then after that, I go jogging. That's my regular routine. Yung jogging ko every morning. After that, punta na ako dito.
start na yung day na nag-strategize, nag-screen kung ano mangyayari for the day. At alam mo niya, 2 o'clock until maghapon na doon na kami sa session hall. After that, we meet again in the evening. And nakakauwi ako ng late na rin kami nakakauwi at nag-aaral pa ako. Natutulog ako madaling araw na rin. So for the entire duration, even I think 1 month before this trial kasi yung Committee on Justice when we filed the impeachment complaint, medyo kulang tayo sa tulog, sa rest, but it's all for the country, para sa bayan. Dagdag pa daw sa pasakit ang stratehiya ng depensa na maglabas ng kung ano-anong aligasyon para malihis ang atensyon ng publiko. May mga media rin kasi sila na well-organized, well-financed, na papalabas nila na incompetent, papalabas nila the prosecution or bungle the case para manalo sila. And true enough, yun ang lumalabas. No? Pero actually, kung titingnan mo talaga, the prosecution has been very, very patient. Ayon kay Congressman Ray Umali, hindi madali na mangalap ng ebidensya dahil sa mga teknikalidad ng batas. Nihirap ng mga dokumentong gusto nating ilabas dito just to prove a point and a case and our article na dadaan ka talaga sa butas ng karayom, ano? Tapos hihingi ka kay Senate President na as presiding officer na ngayon hihingin pa sa'yo yung exact bank account na